Hindi na ako mapakali. Ano kang isyong bumabalot sa kapatid kong si Daddy Finger? Mapuntahan nga yung barangay na yan. Kakausapin ko si Kapitan pati yung sekretary para malaman ko kung anong meron nyo kay Daddy Finger. Hindi ako mapakali. Po, tao. Tao po. Who's there? Sino yan? Oy, Hillary! Secretary. Kamusta kayo nakadumating from Japan? Kaya na umaga lang. Bumalik ako ng Manila para magbakasyon, magkaroon ng happenings. Mamasyal sa Boracay. Swerte mo naman, mamamasyal ka ng Boracay. Kailan may nalaman kasi ako sa kapatid ko eh. Ano ba yung nalaman mo sa kapatid mo? Secretary, di ba matagal na kayo magkasama sa barangay? Let me know ha. Sabi mo sa akin directly. Ano bang issue sa kapatid ko? Ha? Wala namang issue dyan sa wala namang issue dyan sa kapatid mo. Huwag ka makinig sa mga utang dila ng mga chismosa dyan. Ano ka ba? Walang issue, makinig ka sa akin. Ano walang issue? Lahat ng mga babaeng mga ugatan ng dila nagsabi sa akin kung alam ko raw ang issue ng kapatid ko si Daddy Finger. Sabi mo nga sa akin, anong issue ng kapatid ko? Tawagin mo si Kapitan. Siya ang paharapin mo sa akin. Siya ang kakausapin ko. O sige, dito ka lang. Kung ayaw maniwala sa akin, diwag, tatawagin ko lang si Kapitan. Wala kang silbi. Sekretary ka pa naman. O Hillary, kamusta? Kailan ka dumating? Huwag mo nang tanongin, Kapitan, kung kailan ako dumating. Gusto ko sagutin mo rin ako directly, straight to the point. Walang paligoy-ligoy. Tell me ha. Tell me the truth. Nothing but the truth. Sabi mo sa akin, anong isyong bumabalot sa kapatid ko si Daddy Finger? Na lahat ng mga ugatang dila ng mga babae, mga nanay sa eskinita, mga chismosa, alam na alam ang issue sa kapatid ko. Now tell me, Kapitan, anong problema ni Daddy Finger? Tama ka naman. May issue nga sa kapatid mo, pero hindi ako dapat nang magsasabi sa'yo niyan. Siyang kausapin mo. Kahit alam kong issue, hindi ako dapat nang magsabi, siya ang kausapin mo, kapatid mo. Isa ka pang walang kwenta. Nagpapalaki ka lang ng yagballs mo sa barangay. Nakang silbi. Tsaka na nga, punta ka nun kapatid ko. Mas mabuti yun, kapatid ko lang kakausapin ko. Mas mabuti pa nga, Hillary. Kahit ano pang sabihin mo, kapatid mo ang kausapin mo. Sige na. Wala kang silbing kausap. Laking gulo to. Pag nalamang kung sino yung ama ng pinagbubuntis ni Daddy Finger. Sabi ko na eh, Penelope. Ate, kailan ka dumating? Hindi na importante kung kailan ako dumating. Ang mahalaga makita kita. Ano bang nangyayari sa'yo, Penelope? Pwede ba ate? Huwag mo akong tawagin Penelope. Ako si Daddy Finger. Penelope yung pangalan mo, hindi Daddy Finger. Di ba itsura mo? Laki ng dede mo? Sa laki ng tiyan mo, buntis ka. Yan ang issue ngayon. Ano ka ba? Kaya nga ako bumalik ng Pilipinas from Japan. Di plano ko mamasyal tayo ng Boracay. Paano tayo magpaparagliding? Mag-underwater. Tapos ganyan itsura mo, buntis ka? Sino ang ama niyan? Tell me. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Hindi mo na kailangan malaman pa ate. Tsaka huwag ka na makailam. Matanda na ako. Huwag ka nang makailam sa buhay ko. Wala akong pakialam. Kapal lang mukha mo. Doon sa una mong anak, ako ang tumulong sa'yo. Nung nasisaryan ka. Ngayon, gaganyanin mo ako? Oo, alam ko. Hindi ka nakakalimutan yung mga tulong mo sa akin. Sabi mo sa akin, sino ang tati ng pinagbubuntis mo? Ate, huwag ka naman makulit. Hindi mo na kailangan malaman kung sino yung tati ng dinadala kong bata. Sige. Kung hindi mo sasabihin ako ang gagawa ng parang para malaman ko kung sino ang tatay niyan, humanda sa akin yan. Kung hindi niya pananagutan, humanda siya sa akin. Tama na. Ayoko rin namang may kasama o may asawa eh. Tumigil ka nga. Masarap may asawa. Masarap kapag may dumudot-dot sa'yo. Kaya, dapat malaman ko kung sino yan. Dapat panagutan ka niya.
Tama na, te. Huwag ka nang makialam. Hayaan mo na kung sino siya. Hindi na dapat malaman kung sino yung tatay ng pinagbubuntis ko. Hindi mo ako maawat para alamin kung sino ang tatay ng pinagbubuntis mo. At huwag ka na kilala ko tong kapatid ko. Kilala ko tong kapatid ko. Tanga, alamin niyo kung sino talaga yung malaw sa akin. Ano ba itong pinasok ko?